Marcos orders AFP not to escalate West Philippine Sea situation. Sinabi ni General Brown. Grabe to. Kahit nakakabwisit na yung ginagawa ng China, ano? So ayun mga kocherok. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details at pwede na magpadala sa GCash, Cashpay ka, pati iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. And kung gagamitin po ang promo code na Coach Jarrett ay pwede pa kayong makakuha ng karagdagang $20 na free credit na ipapadala nyo rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya mga kochero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sabi ni PBBM, wag natin palalain yung mga nangyayari dyan. Ito yung balita tungkol dyan mga kochero. In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay wag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. Nakausap na ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China noong May 19. Ito ay yung insidenteng inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo. Ito rin yung may nalaglag na Chinese, di ba? Siya yata yun. Ito yata yung palutang-lutang. Ayan. Yung nalaglag na tao ng Chinese. Ayun yata siya. Sinakto talaga ni UNTV dito. Ito ay yung insidenteng inagaw ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang isa sa 4 na package ng supply ng pagkain at gamot na para sa mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Browner, bilin ng Pangulo, maximum tolerance, sumunod sa batas at huwag ayaang mag-escalate o tumaas ang tensyon. And we are practicing activities that promote international law. In other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas international. Mahigpit din umano ang bili ng Pangulo na huwag nang gumaya o gantihan ang mga hakbang ng China sa kanila. We were discussing this with the President and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, what he's trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground. No? Dahil sumusunod tayo sa batas. No? Yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan rin po yung kanyang in-emphasize dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. Tiniyak din ng AFP na patuloy na magsasagawa ng rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang maritime feature sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag ng General, umani ng suporta ang posisyong ito ng Pangulo na naging laman din ng kanyang talumpati sa nakaraang Shangri-La Dialogue sa Singapore. Sa katunayan, maraming mga bansa ang nais sumuporta sa posisyong ito ng Pilipinas na pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region, kung saan nais nilang tumulong sa Pilipinas gaya ng capability development sa military aspect at mga joint operation exercises. So napakarami pong mga bansa, and that is very heartwarming for us to know that a lot of countries around the world support us in our endeavor to maintain a free and open Indo-Pacific and also to promote an international rules-based order. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming saddi. Yun. So nagutos si BBM, wag daw i-escalate. Pero, may plan B. Plan A, mga kotsero, wag i-escalate. Plan B, US Coast Guard to deploy assets in West Philippine Sea amid China's trespassing rule. Ayan ang plan B. Plan B, nakipag-uusap ang Pilipinas na magkaroon ng US Coast Guard sa West Philippine Sea.
mag-escalate ha. Huwag kayong mag-escalate. Hayaan nyo sila. Yun yung plan B. Pagkakas natin yung balita dito. Ayan. The U.S. deploying its Coast Guard to the West Philippine Sea to help Manila uphold its sovereign rights. Michael Deliso now joins us with details. Michael, what more can you tell us? Hi, Carmina. The U.S. Coast Guard, or USCG, will send a deployment to the South China Sea to support Manila in upholding sovereign rights in its exclusive economic zone. In a statement, the Philippine Coast Guard, or PCG, said the USCG will deploy its North Pacific Command, or North Pacific Coast Guard, following the proposal of Admiral Ronnie Hill Gavan for a greater deployment in high seas to address the forthcoming threat, as China is set to implement a new regulation of detaining supposed trespassers in what it considers its maritime boundaries. The proposal was made only to the USCG but also to the Japan Coast Guard. Pati Japan Coast Guard. During the International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue in Singapore. On her part, USCG Commandant Admiral Linda Fagan confirmed her meeting with Gavan, as well as JCG Vice Admiral Seguchi Yoshio in Singapore. She noted the increasingly central geopolitical role the maritime law enforcement agencies play in the Asia-Pacific region. Meanwhile, the Japan Coast Guard, according to the PCG, proposed the conduct of more personal exchanges to create a robust network of Coast Guard counterparts in pursuit of maritime law enforcement and rule of law. The PCG said it has agreed with the United States and Japan to pursue capacity building initiatives to strengthen people-to-people relationships, better synchronize doctrines on the ground, and develop trust with each other. Back to you, Carmina. Thanks a lot, Michael Deliso there joining us on the line. The Philippine Foreign Affairs. Yun. Punta natin yung balikan natin to. Sabi, the USCG shared, US Coast Guard yan ha, United States Coast Guard, shared they will deploy their North Pacific Coast Guard to support the Philippine Coast Guard in upholding its sovereign rights in the West Philippine Sea. Iiyakan na naman ng mga Duterte na to. Mag-iiyakan na naman ng mga Duterte balahura supporters na ito. Ano nga mga kochero, ito yung dapat ginawa ni Digong noong 2016. Ito yung dapat ginawa ni Digong noong 2016 pa. Kaso hindi. Pinili niya ang mga Chekwa Communist Party. Yun ang pinili niya eh. Si Chekwa Communist Party. So ngayon, si PBBM ang naglilinis ng mga kabalbalan niya. Diyos ko, magwawala na naman yung mga Duterte Balahura supporters. Sasabihin na naman nila, sinusubo na naman tayo sa gera! Anyway, however, PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo said the specifics of the deployment, like the total number of personnel and types of vessels, remain unclear, sabi niya. We still don't know. Sabi niya, in an interview when asked what kind of USCG assets will be deployed. Yun ang sinabi. Tapos, hindi lang pala si US, kasama rin si Japanese Coast Guard. So, dalawa na. Starting June 15, China will authorize its Coast Guard to detain foreigners deemed illegally crossing its borders without trial for up to 60 days. Okay, so sabi, in response, sabi ng ating Philippine Coast Guard, the agency will also intensify its deployment, and he also enjoined the USCG and Japanese Coast Guard to boost their presence in the high seas. Sabi niya, we will do our part, but we also need you to be there to maintain rules-based order the way Coast Guard should play their role. So nakausap daw niya si USCG Commandant Admiral Linda Fagan at si Japanese Coast Guard Vice Admiral Seguchi Yoshio. Doon niya naganap sa IISS, kung saan nag-speech si PBBM at kung saan binasag niya ang pangarap ng isang Chinese general. Binasak niya ang mga pangarap ni Chinese general. Anyway. So yun. So ito na yung ito yung plan B. Of course, hindi lang plan B.
meron ka pang plan C. So with regard to, 'di ba, naalala niyo na highlight doon sa IISS ni PBBM yung ASEAN centrality. ASEAN centrality. ASEAN centrality, ibig sabihin lang niyan, mga kotsero, tayo, the 10 country membership of the ASEAN, or 10 or 11 members of the ASEAN is considered as one block. Isang block tayo. The ASEAN countries. At hindi natin kasama si China, hindi natin kasama si US, hindi natin kasama yung iba. So, ngayon, mga kotsero, merong naging suggestion ang Pilipinas doon sa ang Philippine Coast Guard, si Gavan yata ng Pilipinas sa ibang ASEAN countries. Ito yung naging proposal. ASEAN, PCG and ASEAN counterparts ay uniform protocol in addressing maritime issues. Ano ibig sabihin yan? Ang mga Coast Guard ng buong ASEAN, from, hindi ko lang alam kung sasama si Cambodia dyan. Hindi ko lang alam kung sasama si Cambodia dyan. Kasi si Cambodia, alam niyo na, alaga ni China yan. Alaga ng China yan. Si Indonesia, alaga din ng China yan. But surprisingly, si Indonesia, at least the Coast Guard, hindi ko natin alam kung aabot sa level ng presidente. Parang medyo leaning towards the Philippines pagdating sa issue na to. So, ito yung napag-usapan nila. Ang sabi, the PCG hosted, the Philippine Coast Guard and its counterparts from other countries in the ASEAN are looking to establish a set of rules that will govern how they address various maritime issues in the region. So, ibig sabihin, mga kotsero, out na si China. Ayun yung gumawa ng Code of Conduct kasama ang ASEAN, di wag na kayong sumama. Out na kayo. Ayaw nyo ng Code of Conduct, di ba? Ayaw nyo na magkaroon ng, tawag dito, legally binding document or Code of Conduct dyan sa West Philippine Sea or South China Sea, whatever you call it. Di out kayo, sorry. Bye. Yun ang sinasabi dyan. Nag-forum kasi sila. The forum, which will last until June 8, gathers Coast Guard agencies from ASEAN nations such as the Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam, and Thailand to strengthen their cooperation and ensure the region's maritime safety and security. Sabi, ang haba na sinabi. Ang layunin po nito ay lalong mas magkaintindihan ng mga Coast Guard sa ASEAN upang magkaroon ng common o sama-samang paraan kung paano i-enforce ang regulasyon, paano magkaroon ng kooperasyon upang mapanatiling mapayapa, pasigla at maging rules-based ang karagatan sa ASEAN. Sabi yan ni Admiral Ronnie Hill Gavan. So siya ang PCG commandant ngayon. Ito yung balita naman tungkol dyan. Admiral Gavan. We'll be coming up, hopefully, with a common protocol that will govern the engagements of all Coast Guards or guide the engagements of all Coast Guards in ASEAN. So we will be doing things the same way, and in the long term, we will be creating a common norm. So everyone or anyone who will be within our common waters should behave the way the ASEAN Coast Guards do. Yun. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na makatutulong ang pagbuo ng isang common protocol upang maging gabay sa mga bantay dagat sa ASEAN. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, ito ay tatawagin na Southeast Asian Protocol on Engagement at Seas for Coast Guard and Maritime Law Enforcement Agencies, OCPs. Ito ang magiging basya ng mga ASEAN Coast Guards sa anumang kanilang engagement sa karagatan ng Southeast Asia.
Ang CPs ay magsisilbing rules and procedures kung paano ang magiging operasyon sa karagatan ng Southeast Asia. Ayon pa kay Gavan, ang naturang protocol ay batay sa existing International Maritime Convention kung saan kasapi na rin dito ang ASEAN countries. Naniniwala naman si Gavan na magkakaroon ng kapayapaan sa Southeast Asia Sea kapag susunod sa common rule ng mga Coast Guard, kabilang na ang China. Nang tanungin kung makakatulong ito sa tensyon sa West Philippine Sea, lalo na sa ginagawa ng China Coast Guard, ito ang sagot ni Admiral Gavan. They will become the odd. Sila yung naiiba sa lahat. So they will become alien from others. So in our street language, maging others sila. Because everybody is doing the same thing together, the same way. No, it is to their disadvantage. Tumanggi naman si Gavan na sabihin ang iba pang detalye sa bubuing Common Protocol. Naniniwala naman si Indonesian Coast Guard Head Irvansyah SH na dapat magkakatulong ang mga ASEAN countries para labanan ang anumang panganib sa malayang paglalayag. Nagpahayag rin ng suporta ang ilan pang ASEAN countries dito. We cannot maintain the security and safety at sea by one country alone. We have to do it with our neighbors, with the same, with the common interests and common threat also. See? Ang weird nga eh. Kaya nga buti, at least dito nagsalita si Indonesia. Pero hindi lang natin alam kung aabot yan sa level ng presidente nila. Kasi minsan, alam niyo yung presidente nila, parang digong eh. Kasi Joko Widodo rin naman, pro-China rin yun eh. So hindi lang natin alam kung aabot sa level ng presidente nila yun. Yung sinabi ng, tawag dito? Indonesian Coast Guard. Pero may sinabi kasi siyang common interest, common threat, etc., etc. So we don't know. We don't know yet. So hopefully lang, let's hope for the best. Kasi right now that's all we can do. Samantala, nanindigan naman si Solicitor General Minardo Guevara na hindi solusyon ang karahasan para mapatigil ang tensyon sa West Philippine Sea. Pinag-aaralan na anya ng gobyerno ang anumang diplomatic measures para maibsan ang tensyon sa South China Sea. The government has always adopted the policy of trying to de-escalate this tension by all available diplomatic means. But we do not foreclose the possibility that if this situation will worsen and we do not get the result that we desire, then we will have to explore other options than diplomatic. Tumanggi ng isa publiko ni Guevara ang mga posibleng diplomatic measures. Let's see kung ano yung mangyayari dito sa Plan B at Plan C. Pero it's really it's I think mukhang nakaka-realize na tong si ASEAN. Kasi siguro naiisip ni ASEAN na walang yato si China. Kung kaya niyang gawin sa Pilipinas yan, hindi kaya rin niyang gawin sa atin yan. Which is true. Totoo naman eh. Alam niyo mga kotsero, dahil ko nang halos araw-araw ko na kasi sinasabi to eh. Si China, sindikato yan. They're a syndicate pretending to be a government. They're not a government. Sindikato sila. So, I think unti-unti na nare-realize yan ng mga Southeast Asian partners natin. Ngayon, nakaposisyon na sa death trap si Cambodia. Nakita nyo ba? Nabalitaan nyo ba? Nakaposisyon na siya sa death trap. Nagpagawa, in fact, parang pinayagan pa nga nila magpagawa ng port sa bandang Cambodia tong si China. Di ba? Ayan na, nakaposisyon na siya sa death trap. Good luck. Si Sri Lanka, mukhang lumalaban na rin kay China. Si Sri Lanka. Pero wala naman sa ASEAN yun eh. But anyway, going back. So ganun. So I think itong si ASEAN, not only that pala, no, kasi majority of their trade also comes from the West eh. Majority ng negosyo na nanggagaling sa ASEAN galing din ng Amerika. 'Di ba?
Singapore, most of their investors galing sa West eh. Oh, 'di ba? Sino pa? Si Thailand, si Malaysia, Indonesia. Karamihan ng mga negosyo sa kanila galing sa West. Although meron pa rin naman silang mga negosyo na galing sa China, pero mas maliit kumpara sa Amerika. Mas marami yung foreign investment ng West sa mga bansa na to kumpara sa China. Which kaya nga nakakatawa yung isang survey na ginawa sa ASEAN countries. Ang sabi, pagdating daw sa sa foreign investments, mas gusto raw nilang mag-trade with China. Bakit? Kasi malapit lang siya eh. Malapit lang yung China eh pagdating sa trade. Pero mataas ba ang trust pagdating sa China? Sa government ng China? No, wala. Walang tiwala ang mga ASEAN sa gobyerno ng China. So, unti-unti, si China is becoming the bad actor sa buong mundo, not just the Philippines. Kasi ang lumalabas ngayon, lalo dun sa sinabi ni PBBM. Lalo dun sa sinabi ni Presidente. Yung sinabi niya na the West Philippine Sea is no longer a regional issue. It's already a world it's already a global issue. Alam niyo, 'di ba? Yun yung sagot niya doon sa general na na galit na galit. Hindi na issue lang 'to ng ASEAN tsaka China eh. Issue na 'to ng buong mundo. Bakit? Kasi nga trillions upon trillions upon trillions of dollars ng trade ang dumadaan diyan sa South China Sea. Billions upon trillions pala, not billions. So, trillions upon trillions upon trillions of dollars ang dumadaang kalakal dyan sa South China Sea. Pag kinontrol yan ng isang bansa lamang, malaking problema yan sa buong mundo. Malaking problema yan sa buong mundo. Kaya nga natatawa na lang ako sa mga DDS na sobrang pro-China eh. Minsan gusto ko silang tanongin eh. Kala ko ba gusto nyong paglaban ng human rights? Bakit kayo pumapayag sa treatment ng Uyghurs tsaka ng Falun Gong? Alam niyo ba yon? Yung organ harvesting sa mga Falun Gong? Yung pagkailangan mo ng kidneys, sa state ka bibili. Bibili ka, babayaran mo yung state. Kung kailangan mo ng kidneys, saan nila kukunin? Sa Falun Gong. Human rights violations yun. Violation yun. Uyghurs. Yan pa yung Tibetans na yan. Yung Tibetans. Kahapon pala, anniversary ng Tiananmen Massacre. Nabalitaan nyo ba? Wala nagbalita, no? Kasi, may news blackout yun eh. Pero kahapon yun, anniversary ng Tiananmen Massacre. Yung yung legendary na picture na mayroong isang lalaki na tumayo sa harapan ng mga tangke. Nag-feeling EDSA. Kala niya titigil ang mga tangke para sa kanya. Pero walang balita. Bakit? May news blackout eh. Pinapatanggal ni China. Lahat. Gusto nilang burahin sa kasaysayan yung nangyari na yun. Yung Tiananmen Massacre. Sabi ko nga sa inyo, sindikato yan eh. Tingin nyo ba kaya ang daming Chinese sa Pilipinas na nahuhuli ng shabu? Tingin nyo ba hindi alam ng gobyerno nila yun? Alam nila yun. Alam ng China na maraming addict sa Pilipinas at ang addict sa Pilipinas, shabu. Yun ang preferred kasi mura. O di mag-i-import sila ng shabu sa Pilipinas. Sa States naman, ginagawa din nila yan in the form of fentanyl. Sindikato talaga yan. Sindikato yan nagpapanggap na gobyerno. Bakit nila ginagawa yon? Kasi gusto nilang pahinain yung mga kalaban nilang bansa.
Tulad ng ginawa sa kanila nung Opium Wars. Yun. Kaya sa mga ito sa mga Duterte Balahura supporters na hindi nila alam yung mga bagay na ganyan, sa kanila, ano bang masama kay China? Wala namang ginagawang masama sa atin si China. Lo? Drugs pa lang eh. Kaya nga nakakatawa tong si Digong love na love niya si China pero anti-drug siya. Kunya-kunyari lang yun, di totoo yun. So ayun mga kutsero, ganito lang po muna tayo for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel mga kutsero. At huwag niyo pong kalimutan din mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Charo YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page din po mga kutsero. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?